Check. Hello, kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at ngayon meron tayong problem na sasagutan dito. Sabi dito, find the equation of the line tangent to f of x is equal to x squared at x is equal to 2. Okay, paano natin ito sasagutan? Pero bago natin malaman kung paano natin ito sasagutan, ang gagawin natin, i-identify natin lahat ng mga posibleng ma-encounter natin dito. Okay, una yung tinatawag na equation of the line. Okay. So, copy ko lang dito yan sa ilalim. Followed by tangent. Ano ibig sabihin itong tangent na yan? Sige, re-reviewin muna natin yan. And then, etong f of x is equal to x squared. Okay? And, lastly, etong x is equal to 2. Okay? So, pag sinabing equation of the line, so nung junior high school po ay tinuro na itong equation of the line. So marami tayong pamamaraan para makuha yung equation ng line, no? So ang mga ilan diyan ay yung tinatawag natin na two-point form. Review lang natin, no? Two-point form na ginagamit natin. Meron din tayong ginagamit na point slope form. Yan. So we have the point slope form. And then meron din tayong tinatawag na slope intercept form. So bawat isa dito sa tatlo na to ay may kanya-kanyang formula na ginagamit. Okay? So with respect dito sa ating problem, ang gagamitin natin dito ay itong point slope form. Okay? So paano ba ang formula sa pagkuha ng equation of a straight line using the point slope form? So using sa point slope form, ito po ang ating gagamitin. So meron tayong y minus y tapos meron siyang sub, no? And then meron tayong m, yung m ay slope. Okay? And then multiply natin yan sa x minus x sub 1. So ito yung tinatawag na point slope form. Ito po. So bakit siya tinawag na point slope form? Kasi using the given point, yung coordinates niya na x sub 1 at x sub y sub 1 plus kasama din yung kanyang slope ng line, makukuha natin yung equation ng line. So set aside lang po natin to. Yan ang gagamitin nating formula. Y minus y sub 1 is equal to m multiplied to the difference between x and x sub 1. Okay. Now, proceed tayo sa tinatawag na tangent. So, ano po yung tangent, no? Okay. Pag sinabi po nating tangent, mas maintindihin niyo po yan using a given illustration. So, tangent, siya ay isang straight line, no? So, commonly, dito sa lesson na to, ito tinatawag natin na tangent line, no? Okay. Para matawag po na tangent line ng isang line, no? Kailangan ganito ang kanyang mga properties. For example, meron tayong circle. Yan. Meron tayong simple circle dito. Yan. Tapos maglalagay ako ng line. So dito sa line, let's say yan. So para po tawagin na ito ay isang tangent line, kailangan siya po ay pupunta lang dito lang sa isang part lang ng circle or may intersect niya lang yung circle at least isang point lang. Yan po. So ang tawag dyan ay tangent line. Kung mangyari po na ganito siya, yan. This is no longer a tangent line. Bakit po? Kasi na-intersect niya yung circle sa 2 points, no? Ayan, no? So para makita nyo po, na-intersect niya yung circle sa point na to. Yan. So, yung first point ay dito. Yan. And then, yung isa naman ay dito. Yan. So, dahil dyan, hindi po matuturo yung tangent line itong line na to. So, kailangan, para siya ay maging tangent line, kailangan po ay maging ganito ang orientation niya. Yan. Yan. Okay. Or like this.
Basta dapat sa isang point niya lang may intersect yung circle. Now, hindi lang po circle ang pwedeng ma-intersect ng isang tangent line, no? Pwede rin yung mga curve. So, for example, maglagay tayo ng parabola dito. Yan. For example, meron tayong parabola. Okay? And then, copy lang natin and then paste. So, maraming parts ng dito sa parabola na to ang pwedeng ma-intersect nitong ating tangent line, no? So, pwedeng dyan sa part na yan, pwedeng sa, yan. Pwedeng dito, yan. And then, just make sure lang na may intersect niya sa isang point lang dapat. Ayan. Okay. So, dito nakikita natin, dito siya magi-intersect somehow, no? Yan. Okay, so yung tinatawag na tangent line. So, dapat aware tayo dyan, tangent line. Okay? So, now proceed tayo dito sa tinatawag na sa given function. Ito yung given function ay f of x is equal to x squared. Okay? So, ano ba ang f of x is equal to x squared? So, ito po, kapag pinlat natin sa Cartesian plane, ito ay isang parabola. Isa po yung curve. Huwag niya pong kakalimutan. So, meron tayong mga tutorials niyan sa pre-calculus playlist natin. Nandun po yan, no? Parabola. Okay? So, bakit po naging parabola yan? Kasi kung mapapansin nyo po, kung lalagyan natin siya ng Cartesian table of values, no? So, let's say for example, yan, lalagyan natin ng x, no? And then, meron siyang katabing f of x. So, dito meron tayong x, yung x niya mismo, for example, negative 2, and then followed by negative 1, followed by 0, and then 1, and then 2. So, ipapalit natin tong negative 2 doon sa x, magkakaroon tayo ng sagot na 4. Dito naman sa isa, magkakaroon tayo ng 1. Dito naman sa isa, meron tayong 0. Dito sa isa, meron tayong 1 ulit. And then, dito meron tayong 4. Okay, so basic lang po yan. Palit mo lang lahat ng x doon, and then makukuha mo yung mga sagot na to. So, kung i-graph po natin to, para tayong maagawa ng parabola dyan. Tignan nyo po. Turn on ko lang po yung ating grid lines. Yan. So, pansinin nyo po kung i-graph natin ito. Kunin ko tong parabola na to. So, let's say for example, yung 0 natin nandito sa part na to. Diyan. Yan. Tapos, i-stretch ko lang ito. Ito na po yung kanyang graph mismo. Yan. Tapos, hilain ko lang pataas. Yan. So, ano pong mga mapapansin natin dito? Sa negative 2, meron siyang 4. So, we have, kung yung 0 ay nalipat. Yan. So, nandito, kunwari yan. Yan, medyo sinasakto lang, no? Para di tayo mahirapan mag-sukat mamaya. Okay. So, tignan natin. So, paste ko lang siya. So, we have negative 2, 4. So, negative 1, negative 2. So, 1, 2, 3, 4. Yan. So, hindi siya tumatapat dahil hindi pa naman tayo naka-stretch. Yan. So, hanapin natin yung part na yun. So, umusog siya. Teka lang. So, nasan yung negative 2, 4? So, we have 1, 2. So, 1, 2, 3, 4. So, supposedly, nandun siya dapat sa taas na yun. Dito sa part na to. Yan. So, hindi lang natin makuha yung yung accurate na measurement. So, try natin mag-insert ng isa pang So, we have, for example, negative 1, 2, 3, 4. So, dito tayo magsisimula, kunwari. And then, dito yon isa.
Dito yung origin natin, and then so yung reflection niya ay nandito sa part na to. And so ideally, ganyan yung magiging itsura ng ating parabola nung graph niya. So identify natin yung mga points. So meron siya dito. So yun yung negative 2, 4. And then yung susunod, negative 1, 1. Dito naman yun. Yung 1, 1 naman ay nandito sa kabila. Yan. And then yung 2, 4, nandito naman sa kanan. And then itong 0, 0, syempre, nandito yan. Yan. So ideally, ganyan po siya. So yun po. So given itong mga table of values na to, na-identify natin yung graph niya, na ito pala ay isang parabola. Okay? And then lastly, meron tayong x is equal to 2 dito. So yung x is equal to 2, ibig pong sabihin itong x is equal to 2 ay pinapahanap dyan ano yung y, no? Kapag may given tayo na x, so most of the time, hinahanap natin yung y dyan. Okay? So simulan na natin ito. Paano natin malalaman yung equation ng line tangent doon sa given na formula na yun? So para malaman natin yun, ang una natin gagawin, i-apply natin yung derivative, no? Okay. So ito yung isa sa pinakamalaking application ng derivative. So the first step na gagawin natin is kunin natin yung function and then kunin natin yung derivative niya. So sa derivative niya, parang sasabihin differentiate. Yan. So di-differentiate natin siya. So para makuha natin yan, so we have to get the first derivative. So ang first derivative dito ay, so lalagyan natin yung f and then apostrophe, parang ganyan. And then x. Ibig sabihin yung first derivative niya ng x squared. And dapat alam nyo na ang ruling natin sa derivative ay ganito. So para makuha natin yan, yung 2 ay pupunta sa unahan. Okay? Exponent din, tapos x dito. Now, yung 2 mismo na yun, pamainusan mo ng 1. So, 2. So, 2 minus 1. Yan. Okay, and then simplify this further. Meron tayong 2x. Now, ano tong 2x na to? Ito pong 2x na to, this is the equation for the slope. Yan, na-solve natin yan. Yan yung equation for the slope of the tangent line. Slope pa lang po ito, ibig sabihin para dun sa m. Okay, so para makuha natin yung m, gagawin natin, m is equal to 2, and then yung x natin, saan natin magagamit ngayon yung x is equal to 2? Ito. So yan po ipapalit natin dito. So we will have 2, and then meron tayong 4. Okay, so dyan pa lang nalaman na natin ngayon na ang ating m dito sa equation na gagamitin natin ay 4. Okay, so copy ko lang ito. Yan, so 4. Okay, so palitan na natin to. Yung m natin daw ay 4. Now, since nakita naman natin na yung 2 pala, no? Kapag 2, at dito na rin, kaya maganda rin na gumawa tayo ng graph niya at saka table of values. Kasi malalaman natin na sa 2, yung kanyang magiging y pala ay 4. Okay. So, gagamitin natin itong 2 at saka 4 na to. Dito po sa ating point slope form. So, ang gagawin natin, meron tayong m is equal to 4. Ano pa? So, we have x sub 1. So, saan natin makukuha yung x sub 1 dito? Yung x sub 1 ay makukuha natin doon sa given kanina, which is 2. And then, yung y. So, yung y nakuha natin sa table of values, no? Okay. So, ang y niya will be 4. Okay. Actually, hindi lang y yan. Y sub 1.
para yan yung directly ipapalit natin dito. So, ang y sub 1 natin dito ay 4. And then, ang x sub 1 natin ay 2. Okay? And then, isi-simplify nyo na lang po ito. So, meron tayong yung y, parang as a rule, siya po yung maiiwan sa kabila. Okay? Y is equal to, so meron tayong, simplify muna natin ito. We have 4 times x, ito. So, we have 4x. And then, we have 4 minus, so 4 times negative 2. Dahil may parenthesis, ibig sabihin multiplication po yan. That will be negative 8. And take note, tong negative 4, ay mag-a-add tayo, para mawala yun, mag-a-add tayo ng 4 sa kabila. Okay, and then simplify this further. Meron tayong y is equal to 4x. Okay, ano yun? So, negative 8 plus 4, that will become negative 4. So, meron tayong 4x minus 4. Okay, now, ito na po ang ating equation ng tangent line. Ito na po yung hinahanap natin. Ito na po ang sagot. No? Yan, lagyan ko na answer. Now, i-prove na lang po natin kung applicable ba to sa lahat. So, para po malaman natin, balik tayo dito sa ating equation. So, kung ipapalit ko po ba itong negative 2 dito sa x, ano pong makukuha natin? Okay. So, negative 2 plus times 4, that is, so negative 2 times 4, that is negative 8. Okay, so tignan natin, mukhang may mali tayong ginawa dito. So, balikan natin to. Okay, so yung y sub 1 natin ay 4. So, yan. So, we have 4x. And then 4 times negative 2, that is negative 8. And so, meron tayong 4x minus 4. Mukhang tama naman yun. So, check natin. Okay, so hindi natin siya pwedeng i-check dito dahil ang equation nito ay itong fx is equal to x squared. So, hindi pwede. So, tama lang to. So, ang gagawin natin, ito yung magiging line natin ngayon. So, kung ipapalit natin yung 2, itong 2 lang ang pwedeng ipalit natin dyan. So, ang nangyayari dyan, kung yung 2 ipapalit natin dyan, meron tayong 2. So, 4 times 2 is 8 minus 4, that is 4. So, ito lang. Dahil dito yung kanya intersection. Okay. So, ngayon, if we're going to locate kung nasan yung ating tangent line. So, dito na. Ito na yung graph niya. So, nandito po yun. 2, 4. Okay. So, at 2, ito kasi yung tanong, di ba? Ano yung equation ng tangent line or the equation of the line tangent to f of x is equal to x squared at x is equal to 2. So, mapapansin nyo po, whenever na yung line ay lilipat, nag-iiba po yung slope niya. No? Let's say, for example, kung nandito. Yan. Iba po yung magiging slope niya pag nandyan siya compared kapag yung slope niya ay nandito sa taas. No? Compared kung nandito po sa taas. Now, ano po ang isang vital na makikita natin dito? So, yan po yung magiging somehow parang illustration niya. Okay, but since ito ay magi-increase pa, yan, medyo manipis lang. Okay, ano pang pwede natin makita dito? Dito po, if this is 0, tong part na to, ito yung origin. So, we have 1, 2, and then 1, 2, 3, 4. That's why yun yung 2, 4 na coordinates natin. Ito yung 2, 4. Okay. So, ito ngayon, yung 2, 4 na yan yung point kung saan doon tangent yung line natin sa given graph na parabola. Okay. So, ito po yung mga step by step na ginawa natin. So, una, differentiate nyo muna yung given function. So, x squared, magiging 2x yun. Ngayon, yung kanyang equation na makukuha, yan yung equation ng slope ng tangent line, which is 4. So, yung m natin is 4. Yan. Ano po ba yung slope? Yung slope, yan yung rise over run, di ba? Rise divided by run. Or,
parang kung yung res natin is 4, magiging yung run niya naman ay 1. Parang ganun. So, makikita natin dito yan. So, from this point, for example, let's say dito sa 0 mismo, or dito pala, no? So, meron tayong 1, or yung res niya ay 4. So, 1, 2, 3, 4. And then, yung run niya ay 1 lang. So, possible na yung graph talaga nito ay nasa banda dito. Yan. And then, may intersect niya doon. Yan. Ito po ang pinaka-ideal na graph nito. Yan. Para mas ma-picture natin yung slope. Yan. So, given merong point dito, kunwari, so, ang rise niya ay 4. So, 1, 2, 3, 4. And then, 1 yung kanyang run. Okay. So, I hope nasundan nyo po yung step by step kung paano natin nasagutan ito. Find the equation of the line tangent to f of x is equal to x squared at x is equal to 2. Ang final answer po natin ay ito. So, y is equal to 4x minus 4. Okay. So, try natin itong nakuha natin dito. So, ang point na to ay this is 1, 0. Okay. So, 1, 0. Try nga natin yung 1, 0. So, yung 1, 0 ngayon, papalit natin dito yung 4. Papalit natin yung 1. And then, meron ba siyang minus 4. Okay. So, ang possible na makuha natin sagot dyan ay y is equal to 4 minus 4, that is 0. Okay. So, ano yung 1, 0 na yun na sinasabi ko kanina? So, ibig pong sabihin yan, yung x natin, if x is equal to 1, no, then y is equal to 0. So, yung 1, 0 na yan, na coordinates, ito pong 1, 0 na yan, yan yung eto, coordinates nito. So, 1, 0 po ang coordinates dito. So, itong part na to, itong huling part na ginawa natin to, this is a part of checking para malaman natin kung tama nga talaga yung ating equation ng tangent line. So, maraming salamat. Kung gusto niyo pa ating video, paki-like and subscribe na rin po kayo kung bago lang kayo sa channel natin. Pasensya na mababa ang energy natin ngayon dahil gabi na at hindi tayo pwedeng sumigaw-sigaw. Maraming salamat. At this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat na saan ka man. God bless you and thank you.